Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Pagdihin ang Panginoon. Balik po muna kami ni Kuya Mar ngayon. Ako muna ang Sunday School. Hallelujah! Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa napakagandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin sa umaga nito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak sa oras na ito, Father God. Lord, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na wala pa rito, ingatan mo sila, Father God. Sila makarating sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga ito, Panginoon. Sa aming po mag-aaralan, sa aming Sunday School, Panginoon, ilangin ko, Lord, ito po, Panginoon. Ay aming maunawaan, Panginoon, ang iyong mga kakapot sa amin sa umaga ito. Takulog pinanlingkod mo na mong sasalita, Panginoon, bigyan mo ng katalinuhan, Ama, na maibahagi ito ayon lang sa iyong kalooban. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo sa umaga ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At ngayon po ay ating Sunday School. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ay ang pamagat po nito ay restoring our relationship with God. Napakahalaga po na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Kasi pag wala po tayong relasyon sa Panginoon, mahihirapan po tayo at talagang hindi magiging maayos ang ating pamumuhay at ang sitwasyon natin. Pag hindi po tayo nakakunik sa main source, mahihirapan po tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga yung ating relasyon sa Panginoon. Parang tulad ng electric pan na yan. Yung electric pan na yan, electric pan siya, pero pag siya ay hinugot ko, electric pan pa rin, di ba? Pero hindi na siya gumagana. Wala na siyang function at hindi na, pero electric pan pa rin naman siya. Pero hindi siya nagagamit sa tamang paggamitan niya. Hindi siya makakapagbigay ng lamig, hindi siya makakapagbigay ng ginhawa sa mga taong malapit sa kanya. Pero pag siya po ay sinaksak muli sa source ng kuryente, magkakaroon po ulit ng power. At siya ay pakikinabangan. Baka ilan tayo narito, pero tayo lahat ay nakikinabang sa hangin niya. Pero kung hinugot ko, electric pan pa rin siya, pero hindi siya nagpapagsyon at wala siyang kagamitan. Sa buhay po natin bilang mga anak ng Panginoon, pag tayo po ay walang direktang koneksyon sa Panginoon, mahihirapan po tayong mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi mo magagawa yung ipinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay malayo sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na matanggal tayo sa koneksyon natin sa Kanya. Gusto ng Panginoon direct yung ating koneksyon sa Kanya para yung lahat ng gustong ibigay ng Panginoon sa iyo, makararating sa iyo. Kung mapapansin po ninyo yung mga Israelita ng panahon na sila ay pinalaya ng Panginoon, mayroon namang ibang daan na hindi doon sa dagat na yung daraan. Pero bakit doon sila pinadaan ng Panginoon? Kasi ayaw ng Panginoon na pagdating na sila nahirapan doon sa lugar na kanilang pupuntahan, sila ay babalik. Alam ng Panginoon na pag sila nakatawid na ron, wala na silang choice para bumalik. Kasi hindi na muling hahatiin ng Panginoon yung dagat para bumalikas sa kapahamakan. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng daan, ngunit nagsasara rin siya ng daan para hindi ka na makabalik sa lugar kung saan ayaw ng Panginoon na ikaw ay muling bumalik. Kaya yung koneksyon po ng Panginoon sa atin, ayaw ng Diyos na tayo ay malayo sa Kanya. Ayaw niya na tayo ay mawalay sa Kanya. Kaya doon tayo ay dinadaan ng Panginoon sa daan na kung saan alam ng Panginoon, hindi ka na pwedeng bumalik. Dahil ng time na sila ay nakalampas na ron, ang dami mga Israelita nagreklamo. At sabi niya, dito mo ba kami dinala? Wala palang pagkain dito, wala lahat. Sabi niya, mas maganda pa sa Ehipto. Ibig sabihin kung yung daan na pinagdaanan nila ay alam nila at malaling daanan, babalik ang marami sa kanila. At yun ang ayaw ng Panginoon sa atin, na tayo ay matanggal yung koneksyon sa Kanya. Kaya doon po idinaan ng mga Israelita
nung panahon na yon, kasi alam ng Panginoon, babalik sila. Ayaw ng Panginoon na tayo bumalik pa sa dati nating buhay, sa dati nating kalalagayan. Dahil alam ng Diyos, pag wala tayo sa Kanya, wala tayong buhay. Tulad nung ginawa ko sa electric fan, tanggalin ko sa source, hindi po talaga siya umandar. Kaya napakalaga po yung relasyon natin sa Panginoon. Restoring our relationship with God. Dapat po kung tayo man ay medyo nalalayo sa Panginoon, i-restore po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Diba naalala niyo yung kalibugang anak? Nung siya malayo, nung siya umalis sa kanyang mga magulang, siya ay nakaranas ng hirap. Siya ay nakaranas ng gutom, hindi siya kumakain, kaya one time gusto na niyang kainin yung pagkain ng mga baboy na kanyang inaalagaan. Kasi gutom na siya. Bakit siya nakaranas ng gutom, ng hirap sa buhay niya? Kasi po, nalayo siya sa Diyos. Nawala yung koneksyon niya doon sa Ama. At nung mawala yung koneksyon niya sa Ama, nung siya'y naghirap, na-realize niya, sa bahay ng aking Ama ay napakaraming pagkain. Kaya nung siya'y bumalik, nagkaroon ulit ng restore. Baka nandun yung na-restore uli yung relasyon niya sa Panginoon at nanagana muli siya. Sabi ng Panginoon, kuhaan siya ng mga damit, bigyan ng mga kwintas, bigyan ng tsinelas, bigyan ng sandalyas at pagkatayan ng pinatabang guyan. Nung ma-restore pong muli siya sa Panginoon, nung bumalik siya sa Panginoon, nakaranas siya ng kasaganaan sa buhay. Yun po ang ayaw ng Panginoon, na tayo ay malayo sa Kanya kasi malalayo tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, kaya doon idinaan ng mga Israelita kasi alam ng Diyos, pag nahirapan ng Israelita, babalik sila sa Egypto. Kaya sila ay doon dinaan sa dagat, sa Red Sea, kasi alam ng Panginoon hindi na nila kaya bumalik. Hallelujah. Kaya sa buhay po natin, napakahalaga po ang koneksyon natin sa Panginoon. Lahat ng electric pan dito, kahit itong sounds na to, pag hindi po ito nakakonect sa source ng paliko, hindi po ito magkakaroon ng boses. At yung mga electric fan, gaya nga ng ginawa ko kanina, nung hinugot ko, hindi na siya nag-function at wala nang pakinabang. Ang tayo po bilang mga anak ng Panginoon, bilang tao, pag tayo po hindi nakakonect sa Lord, hindi po natin maranasan ang kasaganaan sa buhay. Diba? Kaya nga, sabi ko nga, kasi kung minsan, pag ikaw ay pastor, parang iba kasi yung tingin ng tao. Diba? Parang pag sinabing pastor, parang ang tingin ng mundo ay mababang uri. Parang ordinaryong tao ka lang. Kasi may nagsasabi pa nga na, pastor na yan. Parang kung sa kwentong kalye pa, bumili lang ng suka, pagbalik, pastor na. Parang ganon, parang, yan naging pastor. Paano naging pastor yan? Kilala ko yan, ganito. Di ba ang Panginoong Hesus, yung mga nakakilala sa Kanya, ang sabi, anak yan ni Jose, anak yan ni Maria, paano siya magiging Diyos? Yung mga tinawag ng Panginoon bilang pastor, pero alam mo kung bakit parang mababa lang yung tingin ng mga tao sa mga pastor. Hindi nyo napapansin yun. Parang ganun lang yung, parang ordinary lang sila. Pero alam po ninyo, simula ako nang maging pastor, hindi na yun ang tinignan ko. Tinignan ko ang kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa akin sa sitwasyon ito. Hindi ko tinuring ang sarili ko na isang mahirap. Hindi ko na tinuring ang sarili ko na walang kakayanan. Hindi ko na tinuring ang sarili ko na ako ay isang tao hindi matalino. Pinalitan ko ng lahat. Yun. Kasi nga, sabi ko nga, Panginoon, Lord, ikaw naman ang employer ko. Ikaw ang magpapasahod sa akin. Ikaw ang magbibigay ng aking pangailangan. Pero kinurek ako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa akin,
Hindi mo ako employer, sabi ng Panginoon. Sabi ko, bakit po? Hindi mo ako employer. Ama mo ako. Hindi tayo employer ng Diyos. Anak po tayo ng Panginoon. Kaya simula nung maunawaan ko ang kanyang salita, hindi ko tinuring na ako'y isang mahirap. Dahil kung totoong ama mo ang Panginoon, siya po ang may-ari ng lahat. At pwede niya itong ibigay sa iyo. Kahit ang karamdaman mo, kaya niyang pagalingin. Pag pinagtiwala mo sa Diyos, kaya sabi ko, Lord, sorry po. Lagi kong nasasabi nun, Lord, ikaw naman ang employer ko. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako employer. Ama mo ako. Sabi ko, Lord, grabe yung pagtingin ng Panginoon sa atin. Kaya gano'n na lang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nga yung mga Israelita, idinaan niya doon sa Red Sea kasi alam ng Panginoon, kung doon niya dinaan sa kabila, sa magandang daanan, yung simpleng daan, pag nahirapan siya on the way sa kanilang paglalakbay, babalik sila sa Ehipto. At ayaw ng Panginoon na mangyaring muli sa buhay nila na sila'y maging isang aliping muli. Kaya doon sila dinaan ng Panginoon para wala na silang choice para bumalik sa dati nilang kalalagayan. Ayaw ng Diyos na tayo bumalik sa dati nating kalagayan. Ayaw ng Diyos na tayo mawalay sa Kanya at mawala yung connection natin sa Panginoon. Ang sabi po sa Episo, alam po niyo, tayo pong lahat ay may katawagan sa Panginoon. Dahil ngayon naman ay Pastor's Appreciation. And sabi po ng Panginoon sa Episo chapter 11 hanggang 16, sabi po rito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Alam ko yung mga apostol dito eh. Ang iba na may mga propeta. Dito may mga propeta dito. Si Ate Nere, prophet yan. Oo. Meron siyang gift of prophet. Ang iba yung mga ibanghilista. Alam ko maraming ibanghilista rito. At ang iba yung mga pastor at mga guro. Ito po dapat yung ating maging katayuan. Bilang yung connection natin sa Panginoon. Hindi po talaga dapat mawawala. Kaya nga kanina yung example ko, yung electric fan, nung tanggalin ko siya sa source, hindi na siya pinagkikinabangan. Hindi siya nagpapangsyon, electric fan siya, pero wala siyang naitutulong. Tayo po, pag ang connection natin sa Panginoon ay naputol, dapat po ito ay ma-restore. Ang ating pumbagat ngayon ay restoring our relationship with God. Talagang dapat po ang ating koneksyon sa Panginoon ay lagi pong nagpapatuloy. Ang sabi po sa 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Dito po naranasan, pagbago naranasan mo yung ikaw yung mag-opening, ikaw yung mag-closing, ikaw yung magbimensahe sa iyo lahat. Pero habang tumatagal, dapat po lahat tayo ay nagpapangsyon. Lahat tayo ay gumagalaw. Lahat tayo ay ginagamit ng Panginoon. Diba? Yung tayo pong lahat. Sabi po sa 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Napakalaga po na tayo po ay nagtutulungan. Nang sa gayon, hindi na tayo maging katulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Kaya po napakahalaga na alam po natin ang salita ng Diyos. Dahil baka po tayo ay madaya. Sa halip sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng nating lahat.
Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo daw pong lahat sa ating mga tungkulin, kung tayo nagkakaisa, nagiging matatag ang katawan ng Panginoong Hesus. Tumitibay. Talagang pag nagkakaisa po. Kasi pag hindi po nagkaisa ang katawan ng Kristo, hindi po siya magiging malakas. Kasi kung lalakad yung may pupuntahan, gusto puntahan ng isip mo yung isang tao, yung paa mo ayaw makisama, may rayuma, hindi ka makakaalis, hindi ka makakapunta. Talagang dapat po nagkakaisa tayo bilang mga anak ng Panginoon sa ating ginagawa. Sa buhay po natin, manatili po yung koneksyon natin sa Panginoon. At kung tayo ay medyo nalalayo sa Diyos, ang gusto po ng Panginoon, lagi tayong lalapit sa Kanya. Uli natin buhayin yung koneksyon natin sa Panginoon. Talagang wag na wag tayong lalayo sa Kanya. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Gumagawa po ang Panginoon ng pamamaraan para tayo ay manatili sa Kanya. At sa ating magpagkatawag, lahat po tayo ay mayroong pagkatawag ang Panginoon. Ito po sa atin, lahat tayo. Kaya nga, sa paggamit ng Panginoon sa atin, mapapansin mo naman yung ibinigay ng Panginoon na talent sa iyo. Pero po ito'y dapat po natin nagagamit. Nasasayang po. May mga pagkakataon na may pinahihiwatig sa iyong Panginoon, pero hindi mo ito na ibibigay, hindi mo ito nasasabi. Napakahalaga po na lahat pala tayo ay nagpapansin, lahat ng parte ng katawan ng Panginoong Hesus ay gumagana po. Kung ikaw ay prophet, dapat nagpapahayag ka. Kung ikaw ay evangelista, ikaw ay sabi po rito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Kung ikaw ay apostol, alam mo yung mga apostol, yung mga ginagawa nila, kung mapansin nyo rin sila, Apostol Pablo, Apostol Pedro, ba sila ay nagpapagaling. Ito pong lahat ng ito ay halos, kaya po mahirap minsan sa isang pastor kasi itong 5 ito ay halos pastor lang ang gumaganap. Pero ang katotohanan dapat po lahat tayo, sabi niya rito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob. Kaya mapalad po yung mga ilan, hindi pala lahat. Ilan upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebangelista, at ang iba mga pastor at mga guro. Ang nangyayari po, pag yung pastor lang ang gumagalaw, lahat ng ito ay sa kanya, medyo mahirap. Kaya nga sabi ko, sa una pwedeng mangyayari ito, pero dapat sa mga habang tumatagal, lahat po tayo ay nagagamit ng Panginoon sa kanyang templo. Lahat po tayo ay mayroong bahagi. Kung ikaw ay prophet, magbahagi ka. Gampanan mo yung tungkulin. Kung ikaw ay ebangelista, gampanan mo yung pagiging ebangelista mo. Kung ikaw ay pastor, pastor ka, kung ay guro, magturo pa. Si Kuya Mar, guro talaga si Kuya Mar. Yan yung kanyang nakita natin dito sa atin, may guro, mayroong prophet, may pastor, medyo pa yung ebangelista. Dito ay binigyan niya ang kaloob upang maging mga apostol. Apostol at ebangelista, ito yung video dito, declare na yung 3. Meron na po dito at yung 2 na lang ngayon at alam ko meron yan. Kasi yun ang kabuuan ng body of Christ. Kaya alam ko meron yan dito. Lalabas at lalabas yan. Pagpatuloy po tayo nagpapagamit sa Panginoon, patuloy po ibibigay ng Panginoon yung katawagan niya sa iyo. At sa pagbabasa mo ng kanyang salita, doon mo malalaman talaga yung katawagan ng Diyos sa iyo. Kung ano yung katawagan ng Panginoon sa iyo. Sabi niya sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Kaya pala nagkaroon ng mga ganong katawagan kasi para ihanda, para
maging matatag ang katawan ni Kristo. Para ito ay maging matibay. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yun po ang purpose ng Panginoon sa atin. Tayo pong lahat ay magkaisa para maging ganap ang ating pagkatao na maging katulad ng Panginoong Hesus. Kasi pag lahat ay mayroong nagbabahagi ng sinasabi dito ng Panginoon, maunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos at yun po ay ating maranasan sa ating mga buhay. Tayo magiging ganap na katulad ni Kristo. Di tayo ay magiging malinis at talagang sabi magiging ganap katulad ng Panginoong Hesus. Nandun na po yung pagkakaisa. Kaya napakahalaga po na ma-restore muli tayo kung tayo ay nalalayo sa Panginoon. Pag na-restore ka, babalik muli. Kasi tayo po yung pinangakuan ng Panginoon ng mga pagpapala. Kaya po minsan nawawala, kaya nga ng alibugang anak, nung siya mawalay sa ama, nakaranas siya ng hirap. Na halos yung pagkain ng baboy ay gusto na niyang kainin. Ngunit, nung siya'y bumalik, muling na-restore yung relationship niya sa kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, malayo pa, sinalubong agad siya. Sabi niya, katayan siya ng pinatapang buya, bihisan, lagyan ng kwintas, bigyan ng sandalyas, lahat ibinigay agad sa kanya at pinaghanda at natuwa ang ama. Tayo po, kung tayo medyo nalayo sa Panginoon, pag na-restore pong muli yung relasyon natin sa Panginoon, natutuwa po ang Panginoon at ipaghahanda kanya. At ibabalik muli yung mana sa iyo. Ibibigay muli yung kayamanan na para sa iyo. Kaya ayaw ng Diyos na tayo malayo sa Kanya. Kaya sabi ko nga, sa edad ko na 54, kung ako man ay magsikap magtayo ng mga business, mga hanap buhay, mahihirapan na rin akong yumaman talaga. Pero sa paglilingkod ko sa Panginoon, mahirap ako ngayon, piling bukas mayaman ako. mas malaki yung pag-asa na ikaw ay naglilingkod sa Diyos na umangat sa buhay kaysa magsakripisyo ka ng sarili mo para umangat ka sa buhay. Kasi yung edad ng mga tulad namin, hindi ko na kayang mag-construction. Tapos sa gabi ay mag-extra income kung ano-anong klaseng trabaho para kumita ng malaki. Pero pag naging yung connection mo sa Panginoon ay napakalapit, pwedeng bukas mayaman ka na. At ibinigay na ng Diyos sa iyo yung gusto niyang ibigay sa iyo. Nagulat lang ako nung kami mag-meeting doon sa main, biglang nabanggit niya ni Pastor Frank. Nagulat talaga ako. Sabi niya sa akin, Pastor, ako hindi na ako naghahangad mag-business. Kasi sabi niya, 50 years old na ako. Kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang iangat yung sarili ko para kumita ng malaki. Kasi yung katawan ko ay parang yung lakas ay bawas na siyempre pag edad ka na ng ganon. Pero sabi niya, sa paglilingkod ko sa Panginoon, piling payamanin ako ng Diyos ngayon mahirap. Bukas o sa next week mayaman na ako. Nagulat ako. Sabi ko, linyahan namin yan sa Bitil, ha? Nakarating na dito. Purihin ang Panginoon. Ba talagang, yun po ang katotohanan na sa atin po, okay lang yung mga medyo bata-bata pa. Kaya niyang mag-double time sa trabaho. Kaya niyang magtrabaho maghapon tapos may extra pa sa gabi. Kaya tayo pong lahat, kailangan natin ang connection sa Panginoon. Yung source po natin ay hindi ang ating trabaho. Ang source po natin, ang Diyos. Sabi ko nga, lahat ng gamit dito, walang pakinabang pag hindi naka-plug, pag hindi nakakunik sa paliko. Kahit itong microphone, hindi gagana. Hindi kayo makakaramdam ng ginawa, ng lamig, ng hangin na magbibigay ng ginawa sa buhay mo. Sa ating pong buhay, bilang mga anak ng Diyos, pag hindi po tayo nakakunik sa Kanya, wala pong saysay ang buhay natin. Wala po itong maaabot. Para lang tayong, kumbaga, tao ka, okay, ordinaryo tao ka naman, buhay ka, pero hanggang doon lang yun.
at walang magiging tagumpay. Pansamantala, kasi sabi ko nga, lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang. Tanging ang Panginoon lang ang talagang pang-abang panahon. Kaya yung koneksyon po natin sa Panginoon, huwag na huwag po natin itong hahayaan na kumbaga mawala yung koneksyon natin sa Panginoon. Kaya yung kalibugang anak, isa po ito sa example. Kaya nga, ang nilagay ng Panginoon yung cross. Kasi yung cross, pwedeng pataas, may koneksyon ka sa Panginoon at may koneksyon ka rin sa kapwa mo. Kasi yung ating pong koneksyon sa Panginoon, nalalaman kung gaano kalalim sa Panginoon, kung gaano kalalim ang relasyon mo rin sa tao. Kasi pag hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon, hindi rin magiging maayos ang relasyon mo sa tao. Kaya pag naging maayos ka sa tao, alam mo na ayos ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi kung sa Panginoon, sabi mo, okay, mahal ko ang Panginoon, okay ang relasyon mo sa Panginoon. Pero pag hindi okay ang relasyon mo sa tao, isa yung magiging sagabal. Parang posible naman na ayos ang relasyon niya sa Panginoon tapos hindi naman siya marunong makipagkapwa-tao. Kasi nasa atin yung bunga ng banal na Espiritu, yung fruits of the Holy Spirit. At pag ito ay nasa tao, talagang okay ang relasyon mo sa kapwa mo. Kaya napakahalaga po ng ating koneksyon sa Panginoon. Sana po panatilihin natin ang ating koneksyon sa Panginoon at talagang manatili yung init natin. Yung dati nating pagkakilala sa Panginoon, yung na-first love ka na parang halos lahat ng activity ay gusto mong puntahan. Inuulit ko pala ang ating pong prayer. Huwag po natin ilagay sa puso natin na ito ay isang activity. Ilagay po natin sa puso natin na ang prayer natin, ang prayer time natin, ito po ay isang opportunity. Na tayo po ay nagkakaroon ng pakikipag-usap sa Ama, yung Ama na siyang pinakamakapangyarihan, dakila sa lahat, siya yung nag-i-invite sa iyo, anak, halika rito, usap tayo. Anak, halika rito, anong gusto mo? Anak, halika rito, ano ba ang kailangan mo? Yung nag-i-invite ang Panginoon, nag-i-invite ang Ama sa atin para makausap natin siya. Kaya po, pag ang tingin po natin sa prayer time natin ay isang activity, magsasawa po tayo. Pero pag ang tingin natin ay isang opportunity na makakausap mo ang Ama, hindi po tayo magsasawa. Araw-araw kang tutulog sa Kanya. Pansinin mo, pag mayroon kang taong special na kakausapin, excited ka lagi. Pag tayo po, ang tingin natin sa prayer natin, kasi po yung prayer time natin, hindi, wala ka man sa langit, pero extension po ng langit yung ginagawa natin. Kaya nandun po ang presensya ng Panginoon sa atin pag tayo po ay nananalangin. Kaya purihin ng Panginoon ngayong umaga. Yun lang po ang aking ibabahagi sa ating Sunday School na manatili po ang koneksyon natin sa Diyos. At ito po yung ating prayer, ito po yung pinaka-number 1 na koneksyon natin sa Panginoon. Pag tayo po laging nananalangin, malapit na malapit po ang Diyos sa ating mga puso. Kaya sabi ko nga, ang taong mapanalanginin, malambot ang puso. Kasi lagi pong nababasa. At ang lupang basa, pag itinaniman mo ito, nabubuhay ang tanim at lumalago. Ang tao pong tigang ang puso, kahit taniman mo ng salita ng Diyos, hindi po nabubuhay. Kaya hindi po nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Sabi nga ng Panginoon, yung parable na kanyang binitawan, may mga bidhing nalaglag sa batuhan, tumubo, ngunit madaling natutuyo. Ito po yung mga tao na tumangka ng salita, pero pag may dumating na mga problema, agad nawawala sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Hindi nabubuhay kasi ang puso nila ay tigang, matigas. Kaya po dapat ang puso natin malambot at pagbasa, pag ito po ay tinaniman mo ng salita ng Panginoon, lumalago, nabubuhay. At pag ito'y nabuhay, lumalabas po ito sa ating katawan. Ito po yung ating nagiging buhay na natin.
yung salita ng Diyos, nagkakaroon ng kapangyarihan. At bandang huli, hindi mo na ito kayang itago. Lalabas ito sa iyo. Kailangan kong lumabas ang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga katawan. Hallelujah. Salamat sa kanyang salita sa umagang ito. Tayo po'y muling manalangin. Panginoon, salamat Lord sa inyong mensahe sa aming Sunday School, Panginoon. Nanawa, Father God, manatili po ang aming koneksyon sa inyong Ama. Upang maranasan namin, Panginoon, ang kasaganaan sa aming mga buhay, Lord. Hindi namin kaya ito, Panginoon, ngunit kaya mo, Ama. Sabi mo nga sa iyong salita, ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Kaya kami po lubos na umaasa, Panginoon, na ang inyong mga salita sa umagang ito ay amin pong maging kalakasan, Panginoon. Salamat po, Lord, pagpalain mo yung mga salita na napakinggan ng iyong mga anak. Dito po ay mabuhay at maipamuhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, at pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord.